Sige po, tayo po ay manalangin. Welcome ka po namin, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in this place sa araw po ito. Muli, Panginoon, ay humingi kami ng patnubay, gabay sa gabi po ito. At salamat po sa mga anak mong naririto na patuloy na nagmamahal at sumusunod sa iyong kalooban. Kaya lahat po kami na naririto, Ama, ay tunay na nasamahan mo sa training program po ito na pagbabahagi ng salita mo sa gabi po ito. At salamat po sa awat-awat mo sa bawat isa po sa amin. Muli, samahan mo kami na umpisa hanggang sa matapos ang salita mo na tatalakayin po namin. Kaya Lord, we thank you and we glorify your name. At pinabalik po namin isang mataas pa po rin pasalamat sa iyo sa tamang pangalan po na iyong anak na si Jesucristo na aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aming buhay magpakalamang. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Hallelujah. At ngayon nga po ay ibibigay po na ng Diyos sa atin yung salita po na patungkol po sa Diyos o kayamanan na matatagpuan po dito sa Mateo chapter 8 verse 14. Sabi po dito, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Totoo po yun na hindi po natin may pagdadalawang paglilingkod sa Diyos o kayamanan. Ito pong ibinahagi po ng Panginoong Jesucristo na salita pong ito na patungkol po sa Diyos o kayamanan. Tayo pong mga end-time Christian, sa panahon pong ito ay tayo po ay mamimili kung saan nga po tayo tutungo, sa Diyos ba o dito sa kayamanan ba. Kaya sabi, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Ano pong ibig pong ipahiwatig po ng Panginoong Jesucristo po nung ito po ay kanyang pong sinabi sa mga taong naroroon po nung siya po ay nagtuturo. Ang sabi po ng Panginoon na walang alipin makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Yung tinutukoy niya nga po rito, yung Diyos at kayamanan. Dito po sa panahon po natin pong ito ay totoo po na hindi po natin kayang ipagsabay ang paglilingkod po sa Diyos o sa mundo. Ano po yung sa mundo? Yung mga bagay na naririto po sa mundo. Amen? Kung tayo po ay nagdesisyon na maging isang servant of God o maging pastor ng Panginoong Diyos, ay tunay nga na kailangan po ang mga servant of God o mga pastor o mga pastora na gustong maglingkod ng totoo po sa Diyos, ay kailangan po na limutin po niya ang kanyang sarili. Kailangan po na pasinin niya ang pamatok. At hindi lamang po yung pamatok, kundi matuto po siya na lahat ng gawain tungkulin sa Panginoong Diyos po. At sabi po dito sa Mateo chapter 11 verse 29, pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Totoo po yun. Na kailangan pag gusto mong maglingkod sa Diyos, ay kailangan po talaga na pasalin mo ang iyong pamatok o yung krus na nilakaran po ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay naglingkod na sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung gusto mo pong sa Diyos ay mananatili ka po na sumusunod sa mga tuntunin at utos ng Diyos. Kailangan po talaga na yung pamatok pong ito, yun, ano po yung ibig sabihin ng pamatok? Yung mga suliranin, yung mga kapigatian, patungkol po sa paglilingkod at pag-uusig ng dahil sa paglilingkod po sa Diyos, ay kailangan po ma-overcome po natin po yun. Amen?
para tuloy-tuloy po tayo makapaglingkod po sa ating pong Diyos. Kaya hindi po natin mapapagsabay ang pag-work at ang paglilingkod po sa Diyos. Kaya nga po, mamimili po tayo kung kanino po tayo totoong maglingkod. Paano, Pastor? Hindi pala pwedeng pagsabay. Ano po yung dapat gawin? Kailangan decide. Mag-desisyon ka kung ano talaga yung nais mo. Sumunod sa kalooban ng Diyos o mag-work ka sa trabaho. Dahil marami pong mga Kristiyano na nag-suffer patungkol po sa gawain pong ito, patungkol po sa pamumuhay pong ito, na marami pong gusto ng tao at maraming gusto. At meron pong mga tao na gustong maglingkod sa Diyos pero hindi po nila magawa. Pero natutunan po sa kanilang heart na talagang pong maging servant of God. At talaga namang gusto nila na umawi, gusto nila tumugtog, gusto nila na mangaral ng salita ng Diyos, pero hindi po nila magawa nga ng yung work ang siyang naging harang, hadlang para po siya po'y maglingkod sa Diyos. Totoo po, marami po talaga na mga gustong maging servant of God na hindi po nila magawa-gawa yung nais po nilang gawin dahil nga sa kanilang trabaho. Hindi lamang po sa trabaho, kundi sa pamilya. At hindi lamang po sa pamilya, kundi doon po sa pangarap po niya sa kanyang buhay. Kaya nga po, sabi po dito, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kaya, bilang tao, bilang Kristiyano, at bilang tagasunod ng kalooban ng Panginoong Diyos, kailangan po tayo pong mga Christian decide kung saan po talaga tayo tutungo. Kung ano po ba talaga yung ating pasya. Kung gusto mong maging servant of God, kailangan 100% ibibigay mo ng buong puso ang buhay mo sa Diyos na buhay. Kasi hindi mo siya papaglilingkuran ang ating Diyos kung 90% lamang yung iyong bibigay. Hindi mo siya mapaglingkuran kung 95% lamang o 99% lamang ang ibibigay mo. Kailangan 100%. Talagang yung buong buhay mo, yung buong oras mo, ay kailangan ibibigay mo ito sa Diyos para sa ganun. Ay makapaglingkod ka ng tuloy-tuloy para sa ating Diyos. At kung nais mo naman na pumili at piliin yung pag-work, kailangan magdesisyon ka sa buhay mo kung ito po talaga o ito talaga ang gusto mo. Dahil sabi nga, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Yun po yun. At hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen? Kaya nga po, nasa sa atin daw po yung pasya. Nasa sa atin daw po yung desisyon. Kaya nga po, kailangan po natin na magsikap sa ating mga buhay kung nais po talaga nating maglingkod sa Diyos. At sabi po dito sa Mateo chapter 10 verse 39, ang nagsisikap, magligtas ng kanyang buhay, ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit ito. Kaya, alin ang pipiliin mo? Ang Diyos ba? O ang kayamanan po ba? Tandaan niyo po na nung ang Panginoon sa Kristo po ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Nung siya ay nasa ilang ay dumating po si Satan. At inalok rin po ni Satan ng kayamanan ang ating Panginoong Yeso Kristo. Pero hindi tinanggap ng Panginoong Yeso Kristo ang alok ni Satan na kayamanan. Dahil gusto ng Panginoong Yeso Kristo na maglingkod po sa ating Panginoong Diyos. Ganun din po. Decide at mamimili lang po tayo. Kung talagang servant of God ka, decide, mag-desisyon ka na dito ka sa tawag mo na maglingkod para sa Diyos. Yun po yung dapat. Kaya pag talagang servant of God ka, mag-desisyon ka. Katulad ng ginawa po ng mga apostols, nila Apostol Pedro, nila Apostol Pablo. Talagang
na desisyon po sila na ibigay yung kanilang buhay sa Diyos para maglingkod sa Diyos. Ganun po yung ibig pong sabihin po dito, na walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Talagang mamimili po tayo kung sino yung gagawin po natin Panginoon. Kaya marami pong Kristiyano na akala nila na pag ikay nag-work, makakapaglingkod ka na ng totoo sa Diyos. No. Yun nga pong trabaho ang magiging sagaban sa paglilingkod mo para sa Diyos. Totoo po ba? Marami po. Totoo po. Nung ako nga po ay hindi po nagpuntay, isa rin po itong naging karanasan ko sa buhay. Gusto-gusto ko pong mag-work at gusto-gusto ko rin pong maglingkod sa Diyos. Kaya yung aking buhay ay hati. Yung aking oras ay hati rin. At higit sa lahat, meron pa po akong pamilya. Kaya lalo pong hati. Kaya nga po, nung gusto kong maglingkod sa Diyos, hindi ko po magawang talagang totally na 100% maglingkod po sa Diyos. Kasi meron nga pong harang. Meron nga pong hadlang. Sino nga po? Una sa lahat, yung work. Pangalawa, yung pamilya. Pangalawa, yung ambisyon, yung future na gusto mong mangyari sa buhay mo at sa buhay ng family mo. Kaya nga po, kahit kumikita ako ng pera, ay may puso po ako talagang maglingkod sa Diyos. At isang araw ay nagising na lamang po ako na iniwan ko na po yung aking trabaho, yung hanap buhay. At isang araw po yung nagising na rin po ako na naiwan at iniwan ko ang aking pamilya. Bakit? Dahil nga, na-desisyon yung buhay ko, yung puso ko, yung isip ko, na maglingkod sa Diyos. Mag-full time sa Diyos. Para yung tawag na bilang pastor ay magampanan ko ng totoo at walang sagabal sa buhay ko. Ganun po yung dapat na maging desisyon po natin. Tayo po yung magdidesisyon. Pwede po tayong maging servant of God. Totally, kung tayo po ay magbibigay po talaga ng buhay. Lalo na kayong mga naririto po. Kayo po yung magdesisyon kung gusto niyo po tawagan, lakaran o yung tawag niyo po bilang pastor ay lakaran. Nasa sa inyo po yun. Kung hindi naman ay nasa sa inyo rin po yun. Pero mas magandang i-advise po ngayon, decide, mamili po tayo. Hindi po natin kayang pagsabayin yung paglilingkod at pag-ubod. Ngayon, tama po yung ginagawa niyo po ngayon. Dahil may puso po kayong maglingkod sa Diyos at binibigay niyo po yung inyong time sa Diyos para sa kabila ng pagod na naranasan sa trabaho ay nagbibigay pa rin po kayo ng oras para makapaglingkod po sa Diyos. Tama po yung ginagawa po ninyo ngayon. Ngayon, ang pinakamagandang pasya po rito na gagawin po natin kung tayo po servant of God, magdesisyon po talaga ng totoo na kung saan ba natin talaga gustong itahak ang buhay natin. Dito po ba sa paglilingkod o dito po ba sa pagtatrabaho o sa future po na gusto po natin mangyari sa buhay po natin. Pero ang payo ko po sa inyo, kung ang Diyos ang uunahin nyo, yun nga po yung sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 33, na unahin natin ng Diyos at ibibigay niyang lahat ng bagay. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit inalok ni Satan ng kayamanan, ay hindi niya tinanggap at inuna niya ang kanyang Diyos. At nung nangyari nga po, at ginawa nga po ng Panginoong Jesucristo po yung inuna yung Diyos, lahat po ng karangalan ngayon ay kanyang pong nakamit at nakamtan. Amen. Hello! Ganun din po yung gagawin po ng Diyos po sa atin. Na kailangan po tayo po mga tao ay kailangan po magpasya. Kailangan po na asino mang gustong maging servant of God ay kailangan po na limutin niya po ang kanyang sarili. Kailangan po lagi po tayong aware sa bawat kaganapan at magaganap sa buhay po natin. Kaya kailangan po
ang sino pong nakakilala po sa Diyos ay kailangan magdesisyon siya sa buhay na kung siya po talaga ay maglilingkod para po sa Diyos. Ang sabi po dito sa Mateo chapter 10 verse 32 hanggang 33, sabi po dito, ang sino man kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino man ikaila ko sa harapan ng mga tao ay kakaila ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. Pag kayo po ay naging servant of God na, dapat ganito na po yung ating attitude. Ganito na po yung ating magiging ugali. Na kailangan po, ang Diyos po, ang Panginoong Kristo po, ay ating pong kilalanin sa harapan po ng mga tao. Ibig sabihin po, sa harapan po ng mga tao, kailangan po, na pag truly Christian ka, kailangan po yung buhay mo po talaga, ay talaga pong saktan, banal, at talaga pong nakalulubog po sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng maraming tao. Ibig sabihin po talaga wala na pong makita sa ating mga buhay na makamundong pamumuhay. Yun po yung ibig po sabihin po dito ng ating Panginoong Kristo. Na pag tayo po ay nasa Kanya na po at dumilala na po sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo, kailangan doon po sa harapan ng mga tao, kailangan po kaya-aya na po yung ating mga gawa sa mga buhay at sa mga harapan po nila. Para maniwala po sila na tayo po ay totoong mga anak ng Diyos. Totoong mga Kristiyano at totoong nakakilala po sa Diyos. At kailangan po, kung alam na po natin yung mga turo't aral, kung nagbabasa na po tayo ng salita po ng Diyos, kailangan din na po tayo magkasala. Yun po yung paggusto niya na maging servant of God na po siya. Paggusto na po niyang maging pastor, kailangan yung kanyang katauhan, yung puso't isip ay pampunta na po ito sa kabanalan. Hindi na po siya kailangan gagawa pa ng kasalanan. At sabi nga po dito sa Santiago chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Yung pag nalaman mo na raw, yung mabuti. Ano po yung mabuti? Yun nga po yung pag-attend sa church. Yung pag-awit sa Diyos at pagsamba, pagpupuri, pagtugtog para po sa Diyos. Pag alam mo na raw po yun, at kung di mo raw po yung ginawa at nagkasala ka pa, ay ibig sabihin daw po nun, ikaw raw po ay ano, lumalayo sa will ng Lord at tumutungo dun sa hindi naayos ng Diyos na gawin sa buhay po natin. Kaya sabi nga, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Kaya, para hindi raw po tayo magkasala, kailangan pag alam daw po natin, yung mabuti gawin po natin. Kung talagang servant of God ka, gawin mo yun para hindi ka magkasala. Katulad po ng turo ng linggo, na kung talagang servant of God ka, kailangan gampanan mo yung pagiging servant of God mo sa Diyos. Kailangan decide na ito yung gusto ko. Ito yung gagawin ko para sa karangalan ng Diyos. Dahil ang sabi niya, unahin ko siya. Pag inuna ko siya, lahat ng bagay ay bibigay at ipagkakaloob niya. Yun po dapat ang goal po natin. At sabi po dito sa Lucas chapter 12 verse 47, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinapagawa nito ay may kaparusahan ng mabigat. Paparusahan daw ng mabigat. Yung mga hindi sumusunod na mga alipin sa kalooban ng kanyang Panginoon. Tingnan yung isang alipin na itinago yung salaping ginto. Di ba pinarusahan po siya? Ganun daw po yung gagawin doon sa mga may tawag na bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos. Pag hindi raw po ginawa po yun, ng alipin pong yun, yung kalooban ng kanyang Panginoon, sabi po dito, parurusahan raw po siya ng mabigat. Hello, kaya hindi mo pala biro na may tawag ka bilang pastor. Hindi pala biro na meron kang gift ng pagtugtog at pag-awit. Kailangan pala talaga na ipagamit po ito. Dahil pag hindi raw po ito pinagamit, sabi po dito sa Lucas chapter 12,
Verse 47, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay parurusahan ng mabigat. Kaya, para hindi po tayo maparusahan ng ating Panginoong Diyos, kailangan sumunod po tayo. Saan po? Sa Diyos. Kaya, mamimili lang po tayo. Paglilingkod ba o paglilingkod sa mundo? Paglilingkod ba sa Diyos o paglilingkod ba sa mundo? Kaya, tinan nyo, nalungkot po ako nung meron po akong nabasa na kada month, kung totoo man ito, ay talaga nakakalungkot na 1,000 plus na mga pastor na umaalis bilang pastor. Bakit? Yun ang tanong, bakit? Bakit iniiwan nila yung tawag nila bilang pastor? Meron pong dahilan. Ano po yung dahilan? Yun nga po, yung pangangailangan sa kanilang mga buhay. Totoo po yun. Yun naman po yung dahilan eh. Kaya nga po, sabi nga po ng Panginoong Jesucristo eh, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya bakit sumurrender? Bakit nag-back out ang mga pastor na ito? Bakit? Dahil doon nga po sa pangangailangan sila tumingin, hindi doon sa gagawin ng Diyos para sa mga buhay po nila. Kaya mahirap po talaga na ang isang pastor po ay talagang hindi naman masama, pero mahirap po talaga na umasa ka doon sa pera. Amen? Ano po yung pera? Kasi pag umasa ka sa pera pag hindi mo nakilala yung tunay mong Diyos na pinaglilingkuran mo, susurrender ka talaga eh. Totoo po yun. Bakit po? Kasi tulad ngayon, halimbawa, kung ikay pastor o kung ikay pastora, tatagal ka ba sa paglilingkod mo kung magugutom ka? Lalo na kung meron kang asawa, meron kang kahit na isang anak. Matitiis mo ba na magutom yung asawa mo, yung anak mo kung wala namang support doon o walang support yung mga congregation mo sa iyo at sa asawa at anak mo? Totoo po yun. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit ang mga pastor at mga pastora ay sumusurrender bilang mga servant of God. Yun lamang po yung dahilan. Kaya, pero kung sa akin, dahil naranasan ko na po ito, yung gutom, talagang pagtitiis. Pero sa akin, hindi po reason na dahil lang po sa gutom, dahil lang po sa kahirapan, o hindi pag-support ng mga congregation, ay iiwan mo yung pagkapastor mo. Para sa akin, mababaw na reason yun. Mababaw na yung dahilan yun. Bakit? May sinumpaan ka Parang sundalo yan Parang pulis yan. Tignan yung mga pulis, tignan yung mga sundalo. Kahit nabibilad sila sa araw, pag inutusan sila ng pinakamataas sa kanila na mag-duty sila, hanggang hindi sila pinaalis doon, hindi sila aalis doon, kahit gutom sila, kahit bilad sila sa araw. Hello! Dapat ganun yung mga servant of God. Dapat ganun yung mga pastor na mayroong paninindigan na sinumpaan nilang tungkulin sa Diyos. Dahil, kaya nga tinatapit ko ito ang Diyos ba o kayamanan? Dahil marami nga po na mga servant of God na tumalikod na po sa paglilingkod. Nakakalungkot. Ngayon, paano po yung mga tao? Paano po yung mga congregation o yung mga kalulong ito na iniwan ng isang servant of God? Paano po ito? Nasaan na po o saan na po ito mapupunta? Maliligaw na po ito ng mga landas dahil wala na pong mga ngalaga at tagapag-alaga. Kaya kailangan po talaga na magdidesisyon muna ang isang tao bago siya maging isang servant of God. Dahil hindi po biro. Dahil ang Panginoong Jesucristo rin po, bago po siya tumahak at pumunta sa presensya po ng Diyos Ama, ay talaga naman yung pag-uusig una Amen? Pag-uusig. Uusigin ka. Kikilalanin ka ng lahat ng tao
na nasa paligid mo. At bago sila maniwala sa iyo, kailangan makita nila yung totoong pamumuhay mo bilang lingkod ng Diyos. Yung Panginoong Kristo nga, hindi nga pinilala sa sariling bayan. Na-reject. Kaya nga pinapako sa krus. Kaya, pag ikay servant of God, dapat handa ka na sa ganitong pangyayari sa buhay mo. Handa ka ng magutom, handa ka ng usigin, handa ka ng ichismis, handa ka ng siraan, handa ka ng iwan. Dahil nangyari ito sa Panginoong Kristo nung kapanahunan niya. Kaya, hello, binudas pa nga siya ng kasama niya. Kaya nga, ganun yung gagawin. Doon sa mga gustong maglingkod para sa Diyos. Kaya hindi biro na maging isang servant of God. Kaya nyo, naglingkod, tapos bandang uli iniwan yung paglilingkod. Kaya sabi nga, dito sa Mateo chapter 10 verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang wala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Sabi rin po dito sa Mateo chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kaya lagi po natin pasanin yung pamatok, yung krus. Hindi ka makakapaglingkod kung titingin ka doon sa mga pangyayari at kaganapan at magaganap sa buhay mo. Yan yung Panginoong Kristo, kung siya tumingin doon sa pagmamakaawa ng mga apostol, hindi siya tatahak po doon sa krus. Kung titingnan niya yung pag-iyak ni Maria Magdalena, yung kanyang ina, at yung mga kababaihan, yung kapanahunan noon, hindi siya tutubo doon sa krus. Pero tumungo siya. Dahil alam niya, pag nagawa niya at nasunod niya ang kalooban ng Panginoong Diyos, ito ay para sa kaligtasan ng lahat ng tao na sumasampalataya at sasampalataya sa Kanya. Hello! Ganun din po yung paglilingkod bilang pastor. Nang dahil sa pamamagitan ng buhay mo bilang pastor, maraming mababago ang buhay. Sa pamamagitan ng paglilingkod mo ng totoo sa Diyos. Dahil yung mga kongregasyon, yung mga kapatiran na nasasakupan mo, pag nanindigan ka bilang servant of God, ahatak yan. Magiging halimbawa yan sa kanilang mga pagkatao. At dahil yung pastor ay mayroong prinsipyo na handang magutom, handang mapagod, handang mausig, handang ipagkait o anumang trials, ay talaga namang hindi gumigil pa pang isang pastor. Magiging halimbawa yan sa buhay ng mga kongregasyon na naroroon sa church na inatin niya. Hello! Yan yung magiging matibay na haligi ng church, yung isang malaking patotoo ng isang pastor. Kaya nga, kailangan unahin mo yung kalooban ng Diyos dahil hindi ka makakapaglingkod talaga kung hindi mo unahin yung kalooban ng Diyos. Maraming naglingkod, pero ilan lang yung sumunod. Sabi ko, maraming naglingkod, pero ilan lang yung sumunod. Pag sinubukan na sila, pagdating sa pera, surrender na sila. Pag sinubukan na sila pagdating sa pagkain, back off na sila. Lalo na, surrender na sila pag inusig na sila. Pag tinismis na sila. Surrender na, iniiwan na nila yung tungkulin bilang pastor. Dapat hindi ganun. Dapat, habang nasusugatan ka, lalo kang tumatapang. Hello, katulad ng Panginoong Kristo. Hindi siya natakot na yakapin yung krus. Hindi siya natakot na yung kanyang dalawang kamay ay mabutas ng pako. At hindi siya natakot na mabutas ang kanyang mga paa at ang kanyang tagiliran. Tinanggap niya na makamit yung mga sugat na ito sa kanyang katawan. Dahil bakit? Dahil nga sa pagsasakripisyo niya, merong mga tao na maliligtas at makakapasok sa area ng Diyos. Hello? Amen. Ganun din po tayo mga pastor. Nang dahil sa ating pagtitiis, nang dahil sa ating mga pagsasakripisyo,
At dahil sa halimbawang kabutihan at kabanalan na ipapakita natin sa tao, lahat ng nakakakita ng patotoo sa buhay natin, yung mga tao na sasakop at sumusunod sa kalooban ng Diyos, maliligtas din po sila. Katulad ng nangyari sa mga apostol, naging martir po sila sa pananampalataya at paniniwala sa Panginoong Diyos. Bakit? Dahil nakita ni Pedro, nakita ni Juan, ni Santiago, ni Timoteo, nakita nila Apostol Pablo yung pagkasakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Nakita ni Tomas, nakita ni Felipe ang pagkasakripisyo ng Panginoon. At ang dahil doon sa ipinakita ng Panginoong Jesucristo na yun, lahat ng apostol, tinanggap din po nila yung kamatayan. Dahil merong halimbawa sila na nakita at talaga namang diningnan at yun po yung bitbit po nila. Kahit merong pasakit, trials o kamatayan na haharapin, hindi rin po sila natakot dahil alam nila yung pagkasakripisyo nila para ito sa mga mananampalataya sa last generation na ito. Hello! Amen. Yun po yun. Kaya kung meron nga po tayong memorable na iiwan sa bayan natin, sa paligid natin, sa mga tao, tayo po yung magiging good na halimbawa sa buhay ng mga tao nakapaligid sa atin. Katulad ng nangyari nung kapanuan ng Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo, rejected ang Panginoong Jesus, pero dahil sa ipinakita niya, nag-vice versa yung pangyayari. Ngayon, lumaganap ang Kristyanismo sa buong mundo. Hello! At isa nga tayo roon sa naniwala at nanampalataya. Kaya, ang kailangan lang po natin ay lagi pong sundin po ang kalooban po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po natin makikilala ang ating Panginoong Diyos kung hindi po tayo susunod sa kanyang kalooban. Kailangan mamili ka. Diyos ba o kayamanan? Lalo na kayong mga naririto, mga servant of God. Mag-desisyon po tayo. Kung ano po yung gagawin po natin. Ang kailangan lang po talaga, handa kayo na mausig. Handa kayong magutom. Handa kayong itakwil. Kung ano po yung nangyari at naganap sa buhay ng Panginoong Jesucristo, ay magaganap din po sa buhay po natin. Kaya, hindi po natin malalakaran ang tawag bilang isang servant of God kung hindi po tayo mag-desisyon. Desisyon lang po yung kailangan po natin gawin. Lahat po tayo naririto, desisyon lang. Tingnan nyo, nakakalungkot nga, ang daming pastor. Yung ang panahon ng pandemya, may 3,000 pastor ang nag-quit. Ang di na bumalik bilang pastor. Dahil na ilang buwan po yun na walang service, walang gawain sa mga churches. At hindi nga po makapag-support yung mga congregation dahil pare-parehas pong walang work. Kaya, ang payo ko, kailangan talaga, pag gusto mo talaga maglingkod, maging pastor, handa ka na harapin, tahakin ang tinahak ng Panginoong Jesucristo. Kaya, magiging tunay na servant of God ka lang kung lilimutin mo ang iyong sarili. Kaya, isa lang ang dapat po natin gawin. Desisyon. Tulad sa gabi nito. Desisyon lang. Wala na pong iba. Ang nitiin po natin, ang isipin po natin, una sa lahat, sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung kayamanan, nandiyan na lang yan. Yung pera, nandiyan lang yan. Tingnan nyo, sino pong halimbawa po natin po dito? Si David. Si David po isang nag-aalaga lang po ng tupa at kambing. Pero nung siya po
ay nagdesisyon na yung puso, isip, at kaluluwa at buhay niya ay bigay sa Diyos, ginawa na po siyang hari. Hello. Sabi ko, ginawa na po siyang hari. Amen. Nagsimula sa pag-aalaga ng tupa, ng kambing. Nung nanindigan, nung nanampalataya at naniwala sa Diyos, iniaawon doon sa pag-aalaga ng tupa at nilagay sa magandang buhay. Hello. Ganon din po yung gagawin po ng Diyos sa mga buhay po ng mga servant of God na totoong maglilingkod sa Diyos. Kaya nga hanggang kamatayan, si David po ay naging masagana. Higit sa lahat, lahat ng digmaan na tinahak niya ay nagtagumpay siya. Unang-una na, doon kay Goliath. Si Goliath po nung sa pagkasaliksik nasa pala siya, 3 meters ang kanyang taas. At si Goliath po nasa 5 feet lang po, pataas din. Kaya, gano'ng kataas po si Goliath? 3 meters. 3 palapag? Hindi po, mahigit pa. 2 palapag. 3 meters. Yung conforme doon sa panukat noon. Kaya meron naman nagkasabi, ang mga ikante raw ay 3,000 siko ang taas po nila. Kaya hindi po pare-parehas po yung kanilang mga tansya dun sa mga higante. Kaya gano'n po kataas. Pero hindi po natakot po si David kay Goliath. Dahil alam niya, ang Diyos ang kasama niya. Dapat gano'n ang mga servant of God. Pag may mga ganong digmaan, labanan, unang isipin, may Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kaya si David, hindi siya natakot. Kaya naging general siya. Kaya naging magiting siyang mandirigma dahil hindi siya natakot. Harapin, sumugod sa kalaban. Ganun din po tayo dapat. Lalo kung gusto po natin maging pastor, pastora, at maging servant of God. Sugod na sugod lang. Pero yung pagsugod, kailangan may talino. Dahil si David, hindi siya sumusugod ng walang karunungan. Ganun po yung dapat. Para hindi ka matalo sa digmaan. Katulad nung 1,000 plus na pastor na nag-walk out. Hindi sila tumagal sa digmaan. Dahil bakit hindi sila tumagal? Hindi nga humingi ng karunungan sa Diyos. Pero kung humingi sila ng karunungan sa Diyos, hindi sila mag-back out. Hindi sila aalis doon sa sinumpa nilang tungkulin para sa Diyos. Kaya, tayong mga narito, hindi po tayo tutulad sa mga ganitong mga servant of God na tumalikod. Kasi mahirap, sabi nga ng Jeremiah, chapter 17, verse 5, susumpain ang bawat tumatalikod na kanyang lingkod. May consequences na. Kaya, para hindi mangyari po yun sa ating mga buhay, tuloy lang. Mamili lang tayo, Diyos ba o kayamanan. Nasa sa inyo po yun. Lalo na, alam niyo na po yung tama at mali. Lalo na, alam niyo na yung Word of God. Alam niyo na yung salita po ng Diyos. Kayo na lamang po yung magdesisyon. Yung ginagawa po ninyo ngayon, yan po yung the best na pinapakita niyo po sa Diyos at sa tao. Tama po yun. At tama po yung decision niyo na yan, na maging servant of God. Ang kailangan lang po, ang payo ko lang, mamili lang po tayo dahil wala nga pong makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Mamimili lang po tayo. Pero madali lang po magdesisyon. Dahil naranasan na po namin. Ang gagawin lamang po natin, maging matapang tayo. Ano po yung matapang? Matapang po saan? Sa paninindigan. Pag inaway po tayo ng mga nakapaligid po sa atin, lalo na patungkol sa ating paglilingkod, huwag po tayo mawawalang kaga ng gana at lakas ng loob. Kailangan, pag may mga ganitong mga pangyayari, pray lang.
dapat pray. Pag hindi makaya sa pray, read the Bible. Punta sa presensya ng Diyos. Ganun yung ginagawa ko. Pag may mga trials, at talagang mabigat na siya, at talagang para bang susuko ka na, magbabasa na ako ng Bible niya. Pray muna, tapos read the Bible. Yun, magkakaroon na ako ng kalakasan. Iko-comfort na ako ng Lord niya. Kaya yung problema, yung siliranin sa buhay, nagpapagtagumpayan. Ang dami. Kung talagang ano lang yung pananampalataya ng isang servant of God, mababa, i-give up talaga sa dami ng mga trials, pagsubok. Lalo-lalo na, ang ibibigay sa iyong trials family mo. Yan po yung talagang kahinaan ng isang tao. Hindi yung negosyo, hindi yung trabaho. Ang unang kahinaan ng isang tao, yung kanyang pamilya. Totoo po yun. Bakit po? Dahil sila po ang lagi po natin kasama sa buhay, sa bahay. Kaya sila ang unang ginagamit para subukin yung ating pananampalataya. Tingnan nyo, pag may problema sa bahay, nawawalan tayo ng appetite kagad na umatin sa mga gawain po ng Diyos. Taktik po yun ni Satan. Alam ni Satan ang bawat kahinaan po natin. Pero pag dumarating na po yun, tumulat po tayo sa Panginoong Kristo. Nilabanan niya si Satan. At anong yung ginawa ni Satan? Tumakbo, lumayas, umalis sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Ganon din yung gagawin ni Satan. Pag hindi na tayo matinag sa mga pagsubok na gusto niyang ibigay sa atin. Ang Diyos nakatingin lang. Katulad ng ginawa niya kay Job. No? Alam ng Diyos. Kasi nagaling si Satan doon sa harapan ng Diyos Pinahintulutan ng Diyos na subukin si Job. Ganun din yung mga buhay po natin. Susubukin po tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Satan. At sino yung gagamitin ni Satan? Asawa mo, anak mo, kapatid mo, tatay mo, nanay mo, kumpare mo, lahat ng mga relatives mo at mga mahal mo sa buhay. Sila yung gagamitin para hindi ka magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Pero dahil alam na po natin yung katotohanan po ngayon, na kailangan maging isang magiting po tayo mga kawal at kailangan po na pasinin po natin yung ating pamatok at krus araw-araw. At kung mayroong mga labanan, doon di ba? Walang susurrender. Ipakita natin na tayo ay mabuting kawal. Mabuting mga lingkod ng Diyos at mabuting mga anak ng Diyos sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, napaka-hirap talaga pag wala ka sa Lord. Bakit? Lahat mahal ang bilihin. Mababa ang sahod, pero matataas, mahal ang mga bilihin. Yung kinikita ng mga mamamayang Pilipino ay hindi na po sumasapat para po dun sa pambili ng pangailangan nila sa buong maghapon, sa buong araw. Hello! Kaya nga po, isang trials din po yan. Kung bakit pinapahintulutan po ng Panginoon Diyos po yan sa panahon po natin. Dahil sinusubok ang lahat po ng mga Kristiyano ngayon. Kung magpapatuloy po ba sa kanilang pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Kaya, para sa akin, kailangan tayong magdesisyon. Ito lang yung gagawin po natin. Alalahanin po natin na higit sa lahat yung blessing na dyan lang yan. Ang kailangan lang po natin ipakita sa Diyos yung sincere na pagsunod po natin sa pinapagawa po ng Diyos sa atin. Hindi natin 100% na malalakaran yung paglilingkod po natin kung hindi po sincere sa puso natin yung paglilingkod sa Diyos. Kaya yung Panginoong Kristo, naging sincere po siya. Natapusin
yung pinagagawa ng Diyos. At yun nga po yung ginawa po niya. Kahit alam niya na pasakit talaga yung kanyang mararanasan. Ano sinabi niya? Panginoon, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban niya. Dapat ganun po tayo. Amen. Pag may mga problems na dumarating, dapat ganun po yung ating attitude sa ating Diyos. Manatili pa rin po tayong mapagkumbaba sa harapan po. Kahit ganun kabigat o kataas yung pagsubok sa buhay po natin. At pagkatapos naman po yun, pag napagtagumpayan naman po natin yun, katulad ng Panginoong sa Kristo, katulad ni Haring David, katulad ng mga apostol, nasaan na po ngayon sila? Nandoon na po sa presensya po ng Diyos. Hello! Amen. At sino po yung nakinabang ngayon? Doon sa kanilang mga pagkasakripisyo, tayo po ngayong mga buhay puri ngayon na sumasampalataya sa Diyos. Hello! Yung kwento ng kanilang mga buhay ay naging naging kalakasan, naging malaking patotoo sa mga buhay po natin mga Kristiyano sa panahon po ito. Kaya, isa lamang po yung gagawin po natin. Ibigay yung the best sa ating Diyos. At tunay nga na walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Yan po yung dapat po nating gawin. Magdesisyon. Ang Diyos ba o ang kayamanan? Ang kayamanan ba o ang Diyos? Yun lamang po at wala na pong iba. Tayo po'y manalangin. O ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Salamat po, Ama, sa gabi pong ito. Salamat po sa turo mong ito. Na hindi po kayamanan ang aming naisip, kundi ang pagsunod sa kalooban mo, amang Diyos na buhay. Sapagkat sabi mo, unahin ka namin. Pag inuna ka namin, at lahat nga po ng bagay, ay pagkakaloob po sa amin. Kung ano po yung ginawa ng aming Panginoong Kristo, ay ganoon po ang mangyari po sa mga buhay po namin. Lalo-lalo na yung mga anak mo na maglilingkod po sa iyo, Father God. Kaya Lord, bigyan mo ng kalakasan ng mga anak mo na naririto sa gabi po ito. Tunay na ng lahat ng kanilang kahinaan, ang kanilang pananamlay, ay tunay na naalisin mo, ano. Kung paano mo pinalakas si Haring David nung siya'y makidigma, kay Goliath, ganun din ang gawin mo sa mga espiritu, kaluluwa at katauhan po namin sa gabi po ito. Lord, hinihingi po namin ang kalakasan sa araw po ito. At ang kalooban mo ang siyang maganap at mangyari sa mga buhay po ng mga anak mong naririto. Kaya Lord, we thank you sa gabi po ito. Tunay nga ng pangako mo na hindi mo po kami iiwan. Kaya saan mo kami pumaroon pumunta, ay tunay nga na mangyayari po ito sa aming mga buhay. Kaya salamat po sa gabi po ito at samahan mo kami hanggang sa pagdating mo, Panginoong Kristo. At salamat po, God Holy Spirit, sa presence mo sa gabi po ito. At tunay nga na ang lahat ng meron ka ay sumaamin sa gabi po ito. Kaya Lord, we thank you, we love you sa gabi po ito. At muli, pinapasalamatan ka namin sa karunungan at kaalaman ay pinagaling po sa amin sa gabi po ito. Salamat po at binagaling mo namin muli ang isang mataas na pasalamat sa iyo sa tanging pangalan po na iyong anak na si Jesucristo na aming Diyos Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay magpakailanman. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.